Thursday po, Thursday morning, pagising ko, nakita ko po yung lalagyan namin ng kape. Palakdana. Meaning empty. Sabi ko, wala akong pambili, Lord. So, nilay hands ko po yung tatlong lalagyan, coffee, creamer, then sugar. Nilay hands ko. I prayed in tongues. Without knowing, yung bago po namin kasama sa bahay na cousin po ng aking wife, siya po ay Iglesia ni Cristo. Nakatingin pala siya sa akin at that time. Anong ginagawa ni Kuya? Pagkatapos po, after I prayed, umalis na ako, doon ko lang kita, nandun pala siya. So, in less than a minute, kasi nandun po ako doon po yun sa dining table namin. Pag alis ko po, in less than a minute, naupo po siya doon sa harapan, kasi mga around 6 a.m., naupo siya doon sa table, tinititigan niya yung lalagyan, and out of nowhere, from being empty, it was filled. Hallelujah! By coffee, creamer, and sugar, and she's screaming, "Oh my God!" And right there and then, she accepted the Lord. She's no longer Iglesia ni Cristo. She is a full-fledged, born-again believer of God. Thank you, Lord. More coffee miracle. Thank you, Lord. Wow. Last year po, nagkaroon po ng bagyong Pedring, dumaan po sa Metro Manila. Kami po ay taga Malabon. So, sea level po kami. Wala pang bagyo, baha na. So, lalo na po dumating yung Pedring, inside the house, hanggang bewang po yung baha sa loob ng bahay namin. So, hindi po ako makalabas. Ang malungkot po nun, wala na po kaming stock ng food. Sabi ko, Lord, ba't na taong wala pa akong pera? So, sabi ko, bahala ka, Lord, bahala ka na. So, I just worship Him, soak in His presence. Wow. Then after that, nakatulog po ako in the middle of a very strong storm. Ang lakas ng hangin, lakas ng ulan. Tapos, sa pagkatulog ko po, nanaginip ako, kasama ko si Jesus, namamalengke kami. And the Lord is so precise. Alam niya lahat ng paborito namin mag-asawa. Sabi niya, favorite ng asawa mo tong sugpo, bili tayong sugpo. Talagang si Lord mismo yung naglagay sa plastic, kinilo niya. Sabi niya, special ribs, favorite niyo to. And then, ang palaya, talagang ang dami po namin pinamili. Then suddenly, nagising po ako kasi yung pintuan po sa terrace po namin, nakalimutan ko isara, bumabagsak, bang! So nagising po akong ganun, akala ko, dala-dala ko yung pinamalengke namin ni Lord. Sabi ko, wala. Tumayo po ako, lumabas ako ng room kasi nasa kabilang room po yung aking wife, tsaka yung aking pong 2-year-old na panganay, nasa tiyan pa po yung sumunod, so 3 months old pa lang po siya ngayon. Lalabas po ako, isasara ko yung pintuan, ilalak ko. Bago ko pa siya masara, may pusa na nakipag-unahan sa akin pumasok. But, the thing is, yung pusa, hirap na hirap. Kasi may hatak-hatak siyang malaking plastic bag. Hindi ko alam kung ano yun. Talagang hirap na hirap ang pusa, ipinasok niya yung plastic bag sa loob. Pagtingin ko po, lahat ng pinamili namin ni Jesus sa panaginip, nasa loob ng plastic bag. Sa kanya, nakatulog ako, nanaginip ako, namalengke kami ni Jesus sa panaginip ko, then all of a sudden, ito na yung pinamili namin. Yung asawa ko po, wala nagawa kundi lumuhod. So, ikaw, hallelujah! Wow! Unbelievable. I had one
of 2010 up to May of 2011, kasi May of 2010, Pastor Miguel laid hands on me. Sabi niya sa akin, Money Miracle weekly for 1 year. Then after that, week after week after week, not for 1 year, but for 14 months, weekly, regularly, I had the Money Miracle. Paano po nangyayari? While in my room praying, just from the ceiling, 500 peso bill will just fall down. Out of nowhere, pagbukas ko po nung aparador po namin nung misis ko, 10,000 pesos, mag-a-appear sa loob ng aparador. Mga kapatid, week after week, for 14 months, parang na-spoiled ako kay Lord. After 14 months, tumigil. So pinapakiramdaman ko po yung sarili ko kung malulungkot ako. Pero ang saya ko. And I realize, mas mahal ko pala si Lord kaysa sa Money Miracle. Wow! I just love Him for who He is. Not just for what He did. Not just for what He can do. Not just for what He can give to me. I just love the Lord. Hallelujah. So, that makes me happy. Sabi ko, wow, thank you, Lord. Tapos pinapakiramdaman ko pa rin, wala na talaga. After 3 weeks po, nagsusok po ako sa bahay. Very few times lang po, I think mga 3 times pa lang, na I can sense in the natural na I will be caught up in the spirit. You just know, ayan na, parang you just know. So nararamdaman ko, sabi ko, dadalhin ako ni Lord somewhere. And then, in less than a minute, blackout po ako. I just wore walking short, tapos naka-t-shirt po ako. Then pagdilat ng mata ko, na-shock po ako kasi paglingon ko sa kanan ko, nakita ko yung Petronas Tower. Wow, nasa Malaysia ako. And then paglingon ko sa kaliwa, I'm in the middle of a park. Then paglingon ko sa kaliwa, nakakita po ako ng middle-aged man na ganito po siya maglakad. As yung wife niya, nakakapit po sa kaliwang siko niya. Parang inaalalayan siya. So parang instinct, hinabol ko siya, takbo ko. Tapos from his back, nagulat siya, nag-appear ako, sabi ko, excuse me sir. Nagulat siyang ganon. Sabi ko, I'm Pastor Bernard. Since nakita ko yung Petronas Tower, alam ko, wala ako sa Pilipinas. Sabi ko, I'm from the Philippines. I can see that you're limping. Can I pray for you? So, tumango lang po siyang gano'n, giving permission. So, lumuhod po ako dito sa right side po niya. Then, I laid my hands dun sa right knee niya. And then, I declare healing in Jesus' name. Sabi ko po sa prayer ko, Lord, I know that you'll pour out your goodness to him. Just like that. Tapos siguro in-expect niya, mas mahaba pa yung prayer. Sabi ko, Amen. So sabi ko, okay sir, can you check it? So parang di siya convinced na ganun lang kaiksi yung prayer. So, nung chinek niya, siguro ini-expect po niya, masakit pa rin. So paghakbang niya ganun, sabi niya, kaya nag-shock siya, wala na siyang maramdamang pain. So, he began to stand on one leg. Lalo siyang nagulat, tapos tumalon siyang gano'n. Then after that, naglakad siya ng normal. Sabi po nung wife niya,